two-pronged threat, the physical and the cyber. And tonight, law enforcement agencies in multiple cities have stepped up their presence at sensitive sites like houses of worship, cultural centers, and diplomatic sites. The goal is to stop someone who is angered by the war in the Middle East from conducting an attack here by Iran against an Iranian activist and journalist here in New York City. Ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay pumasok sa isang bagong yugto nang ilunsad ng Estados Unidos ang airstrikes sa tatlong pangunahing nuclear sites sa Iran. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, ang mga pambobomba ay naglalayong puksain ang mga pasilidad na may kaugnayan sa programang nuklear ng Iran na tinuturing na isang malaking pagbabanta sa seguridad ng rehiyon. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan at nagbigay ng mga bagong hamon sa mga diplomatic relations at estratehiya ng mga bansa sa rehiyon. Ano ang mga posibleng reaksyon ng Iran sa mga airstrikes ng Estados Unidos? Pwede bang magdulot ng mas malalang digmaan ang US airstrikes sa Iran? Yan ang ating aalamin. Nitong Hulyo 2025 matapos magdesisyon ang Estados Unidos na maglunsad ng mga pambobomba sa tatlong pangunahing nuclear sites ng Iran, kabilang ang Fordo, Natanz at Isfahan. Ang mga aircraft na ginamit sa mga strikes ay American warplanes, in particular, ang mga GBU-57 Massive Ordnance Penetrator MOP bombs ang ginamit upang matamaan ang malalim na underground facilities sa Fordo. Ang MOP ay isang napakabigat na bomba na may timbang na 13,000 kilograms. Kaya nitong tumagos ng 18 metro ng konkretong pader o 61 metro ng lupa bago sumabog at itinuturing na isang espesyal na armas para sa ganitong uri ng misyon. Sinabi ni Donald Trump na ang mga pag-atake sa Iran ay isang spectacular military success sa kanyang talumpati sa telebisyon. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, kailangang magkapayapaan na ang Iran o maghanda para sa mga susunod na pag-atake matapos magsagawa ng airstrikes ang US sa tatlong Iranian nuclear facilities. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Trump na ang mga pag-atake ay isang spectacular military success. Ang pahayag na ito ay ginawa niya noong Sabado sa kanyang address sa bansa. Bago ito, nagbigay babala ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na ang pakikialam ng Estados Unidos sa hidwaan ng Israel at Iran ay magiging napakadelikado. Ang simula ng conflict. Ang labanan sa pagitan ng Iran at Israel ay nagsimula noong Hunyo 13 nang magsagawa ang Israel ng isang hindi inaasahang pag-atake sa mga nuclear at military target ng Iran. Inamin ng Israel na ang layunin nito ay durugin anong programa ng nuclear ng Iran, isang hakbang na itinuturing nilang makapagdudulot ng malaking panganib sa seguridad ng Israel at ng buong mundo. Sagot naman ng Iran ang pagsasagawa ng mga rocket at drone strikes laban sa Israel na nagpatuloy ng higit sa isang linggo. Matapos ang mga opensibang ito, ang Estados Unidos na kaalyado ng Israel ay nagdesisyon na makialam sa pamamagitan ng mga airstrikes sa Iran. Inanunsyo ni Trump na ang mga pambobomba ay nakatutok sa tatlong pangunahing nuclear sites sa Iran, particular ang Fordo, Natanz, at Isfahan. Ayon sa mga eksperto, ang mga pasilidad na ito ay may mahalagang papel sa mga ambisyon ng Iran na magka-nuclear capability. Inanunsyo ni Trump na ang mga strikes ay nagtagumpay sa layuning puksain ang mga pasilidad, ngunit ang ilan sa mga eksperto ay nag-aalangan at nagsasabing hindi pa tiyak kung ganap na nawasak ang mga ito. Ang airstrikes ng Estados Unidos ay nagbigay daan para sa mga pag-aalala tungkol sa posibleng pagtugon ng Iran. Noong una pa lamang, nagbabala ang mga opisyal ng Iran na ang anumang hakbang ng Estados Unidos laban sa kanilang bansa ay maaaring magdulot ng isang regional war. Bagamat napaurong na ang ilan sa mga kasunduan ng Iran at Estados Unidos patungkol sa nuclear na usapin, ang pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong sukat sa kasalukuyang digmaan at nagbigay ng malalaking tanong tungkol sa mga susunod na hakbang ng mga bansa sa rehiyon. Ang epekto ng mga airstrikes sa Iran. Sa kabila ng mga pahayag ni Trump na ang mga nuclear enrichment facilities ay ganap ng nawasak, ang aktwal na epekto ng mga airstrikes ay hindi pa ganap na nalalaman. Ang Iran, sa pamamagitan ng kanilang state broadcaster, ay nag-anunsyo na ang mga pasilidad na tinamaan ng mga bomba ay na-evacuate na at ang mga materyales ay naalis na
bago pa man sumik ang mga pag-atake. Samantalang ang mga opisyal ng Estados Unidos ay nagsasabing yung mga pasilidad ay ganap na obliterated. Ang mga eksperto ay nagmungkahi na ang mga pasilidad ay maaring hindi pa tuluyang nawasak and maaring magpatuloy ang operasyon ng Iran sa kabila ng mga pambobomba. Ang mga posibleng hakbang ng Iran sa kabila ng pagkatalo sa ilang bahagi ng kanyang militar, hindi pa rin nawawala ang kakayahan ng Iran na maghiganti. Ayon sa mga eksperto, may ilang posibleng hakbang ang Iran upang magbalik loob ng tensyon, tulad ng pagsalakay sa mga US military bases sa rehiyon. Ilan sa mga pinakamahalagang target ng Iran ay ang US Navy's 5th Fleet Headquarters sa Bahrain at ang critical shipping routes sa Strait of Hormuz, isang daang pandagat na nag-uugnay sa Persian Gulf at Indian Ocean na dumadaan ang 30% ng supply ng langis ng buong mundo. Kasunod ng mga pag-atake ng Estados Unidos sa mga pasilidad ng Iran, nagpatuloy ang mga hakbang ng Israel upang palakasin ang kanilang seguridad. Tumaas ang mga hakbang sa pag-iwas sa mga pambobomba at iba pang uri ng terorismo sa buong bansa at ipinag-utos ang mahigpit na kontrol sa mga pampublikong lugar at mga eskwelahan. Tinututukan din ng Israel ang mga posibleng reaksyon ng Iran at ng mga kasunduan sa kanilang mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Hindi rin ligtas sa epekto ng mga airstrikes ang ekonomiya ng rehiyon. Ang posibleng pag-atake ng Iran sa mga estratehikong lugar tulad ng Strait of Hormuz ay nagdudulot ng pangamba sa mga global markets. Kung mapipinsala ang mga pangunahing ruta ng langis, maaaring magdulot ito ng malawakang pagtaas sa presyo ng langis na magpapahina sa ekonomiya ng maraming bansa, kabilang ang mga bansang may mataas na dependency sa langis tulad ng Japan, China at ang mga bansa sa Europa. Pagpapalakas ng mga resolusyong diplomatiko. Sa kabila ng mga tensyon, may mga hakbang na isinusulong ang mga bansa upang mas mapalakas ang mga resolusyong diplomatikong solusyon. Ang Estados Unidos ay nagsabi na walang balak na baguhin ang rehimen ng Iran, bagamat hindi ito nagsasabi kung ano ang magiging epekto nito sa mga susunod na hakbang sa negosasyon. May mga panawagan mula sa mga leader ng iba't ibang bansa upang magkaroon ng mas malalim na pag-uusap at mga hakbang upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng diplomatikong ugnayan sa rehiyon. Pagsusuri ng mga batas ng pagpapalakas ng kapangyarihan militar. Ayon sa mga batas ng Estados Unidos, may karapatan ang Pangulo na magsagawa ng mga hakbang militar upang maprotektahan ang pambansang seguridad, ngunit may mga limitasyon pa rin ang kanyang kapangyarihan, tulad ng pangangailangan ng pag-aproba mula sa Kongreso upang magdeklara ng digmaan. Gayunpaman, tulad ng nangyari noong 2017 sa Syria, pinili ni Trump na magsagawa ng airstrikes nang hindi humihingi ng formal na pag-aproba mula sa Kongreso. Ang mga hakbang na ito ay nagbigay ng mga katanungan ukol sa tamang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Pangulo at ng Kongreso. Ang mga airstrikes ng Estados Unidos sa Iran ay nagbigay ng bagong dimensyon sa hidwaan sa gitnang silangan. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong usapin at mga hakbang militar, ang hinaharap ng rehiyon ay nakasalalay sa mga susunod na desisyon ng mga pangunahing bansa sa digmaang ito. Ang Estados Unidos, Israel at Iran ay magkakaroon ng mga mahihirap na desisyon upang matukoy kung paano nila mapapalakas ang kanilang posisyon nang hindi sumasabog ang isang mas malaking digmaan. Sa iyong palagay, ito na ba ang simula ng World War III? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.